like kunwari, Star Magic Ball or ABS-CBN Ball. As a mixed VJ, na hindi naman Star Magic, hanggang labas lang kami, red carpet lang, interview ng mga artista, tapos ngayon pang, ay, part na ako ng ball. Bakit nawala ang mix? Sa totoo lang po, hindi siya nawala. Hindi ba nawala ang mix? Please, isa siya dun sa mga celebrities na pag na-meet mo, hindi ka madidisappoint. Kasi, asan talaga yun siya? Ang bait-bait niya lang, chill-chill lang siya. Bakit kayo ka bang celebrity na disappoint? Hi! Malapit na ang the big night. Oh Sino ang big four mo? Sino ang PBB collab big four ni Ai? Start of course with SB19. Talaga nila, hands-on nila sa mga bagay-bagay. Ultimo, ilaw. Gusto nila perfect talaga lahat. How about Beanie? Si Sheena, nag-thank you yun sa message pa after mo mag-host sa kanila. Sina Maloy. Basta may mga nag-message na thank you, ganun po. Tapos, sige po kayo mahiyang mga ganun. Mabait. Si Fiang. Pero na mag-volleyball si Fiang? Alam mo, nagulat ako kasi nga, ang bewang 24 inches, kaya ang payat. At saka hindi siya malaki yung dito ni Fiang eh. Pero, malakas pumalo. Ay, si River. Alam mo si River. Ayan, may anecdote tayo, River. Oh, go! Ayan, mukha mo si Marian Rivera. Ngayon lang. Oh my gosh! Gagi ngayon lang. Nung umano ka, parang, oh my God, Marian. Hindi, promise. Mas love na talaga kita, Miss Kay. Ako lang ba first nagsabi niyan? Hindi. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching, and although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working, and feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Welcome to another episode of Think, Talk, Tea. Kailangan kong galingan ngayon kasi yung guest po natin ay batikang host. At ayoko namang mahusgahan po tayo. But before anything else, magkapakilala ko kasi some of you guys probably don't know me. Nagreklamo sila eh. Parang sino ba yung host? Ako po si Kring Kim, everyone. Hello guys. Ay, may fan. Yes! May fan. Ako po si Kring Kim. At today, we are joined by a TV and events host. Kilala to ng lahat, lalo ng mga fans ng Mix, former Mix VJ. She was also a courtside reporter for NCAA and PBA. She was also an ANC news anchor and of course, a singer, songwriter. Let's all welcome Ai de la Cruz! Yay! Thank you for having me, Direk! Oh my God, tawag sa akin, Direk. Such an honor talaga, such an honor. Nung una mo nga ako minessage, sabi ko, am I worthy? Parang, ano ba yun? sobrang saya ko talaga. Kaya nga, I come bearing gifts. Kasi parang feeling ko, favor to sa akin na ma-feature dito, ganun. So, thank you talaga. Alam mo, kung ako si Klang, apaka-OA. Apaka-OA! But thank you so much. I feel, I'm also grateful that you're with us. Bago ang lahat, Ai, please greet your fans. So, wala akong fans, pero hello po sa lahat ng mga nanonood. Thank you so much for watching. Sana po may mapulot kayo dito kahit konti. At wala po tayong script. Meron lang akong mga points kasi mamaya makalimutan ko eh. Medyo ulyanin na po ako. So, wala po tayong script. So, kung anong mapag-usapan natin, pag-usapan natin yan. Kinakabahan nga ako kasi wala daw edit to. Wala edit to? Hala! Okay. So, bago ang lahat. Mm-hmm. Okay, so a lot of people know you. You started out as a Mix VJ. How did you get into Mix? How did you become part of Mix? Alam ng marami na doon ako nag-start. Pero actually, hindi ako doon nag-start. Ay! Yes, nag-start ako sa NCAA. Nag-courtside muna ako. Yes. NCAA is the National Collegiate Athletics Association. Oh my Association. gosh, ang tagal ko nang di naisip ko ano ibig sabihin ng NCAA. Oo. Ano nga ba yung mga school sa NCAA? So, during my time, ewan ko kung nadagdagan na, pero during my time, San Beda College, Sige nga, ano yung San Beda? Red Lions. Okay, Letran Letran Knights. Oh.
Patay ka pag nagkamali ka dyan, Oh my B. gosh, JRU Heavy Bombers. Oo. LPU. Lyceum? Yes, Lyceum of the Philippines University. Shucks, ano nga yung LPU? Basta pula sila. Ha? Ano? Pirates! Pirates! Ang tagal ko na. Oh my gosh, more than 10 years ago na to. Ano pa ba? Yun. CSB! Ano? Blazers! Oh. Tapos, Ano ba? Sino ba? Kalaban niyo yan, mga CSB. Ilan na yun? Perpetual. University of Perpetual Health System Delta Altas. Which is? Yun, Altas sila. Altas. Ano O, ibig sabihin ng Altas? Kaya nga, iba sa high, peak, ganun. Altas o syudad, Altas mga sila. ganon. Oo, yun sila. Tapos, shucks, hindi ko na alam. Ilan na ba yun? Mapua Cardinals. Mapua. Oo. Dami para sila. Yes, parang 10 ata silang schools. Kasi kulang UAP 8 Kulang eh. yung sinabi Okay. mo. Mas marami sila sa UAP. UAP 8, sila 10. So wait, Ganon. nung nag-courtside reporter ka dito, of a specific school or like of the NCAA in general? Lahat. Yun nga, ang alam kasi ng mga tao, pag UAAP, one courtside reporter, one school. Yes. Nung time namin, 2 lang kami, or 3 kami yung courtside reporter para sa lahat na. Pero, hindi kami nagsasabay. Like usually, isang courtside reporter for 1 day. So, 4 teams yun na you have to, kasi 2 games per day. 4 teams you have to report on. Ang hirap. Pas mahirap. I can't speak for other systems. Pero, nahirapan ako kasi, bukod sa ang dami mong i-memorize, kasi ilang players yun, ilang coaches yun. Tapos, hindi pa ganun ka trusting yung team sa'yo. Kasi nga, lumilipat-lipat ka ng locker room. Lumilipat-lipat ka ng dugout. So, parang hindi sila ganun ka-komportable. Compared sa, kunwari, ikaw lang talaga yung naka-assign na courtside sa kanila forever. Alam nilang lumilipat-lipat ka. So, parang hindi sila masyado. Kumbaga, hindi ka nila bata. Oo eh. Okay lang naman. Understandable lugi ka, naman yun. lugi ka. Understandable naman yun. Kasi kung ako rin naman, parang, baka espiya to, Oo. Diba? Pero kung pwede ko lang sabihin, Kebs naman ako sa sa competition nyo. Gusto ko lang gawin yung trabaho ko, di ba? Gano'n ka katagal doon sa NCAA? 3 years. Wow. Pero, after my first year, sinasabay ko na siya sa mix. So, bale, on my second year, as a courtside, doon ako nag-start mag-mix. Sumali ka sa VJ search ng mix? Hindi. Ay, taray! Ang yabang! Ang yabang mo sa part na yun. Kasi, yes. di ba talagang mahirap makapasok ka sa mix VJ nung araw? Oo. Kasi nung time na yon, that year, 2013, laging puro may VJ search nun. Yeah. Pero after that, parang bigla nilang tinigil. Kasi, ayaw nila masyado, hindi nila masyado bet yung mga nananalo. Parang, sabi nila, hindi nagtatagal. Pa-check nga kung sino nanalo ng 2012. Tsaka 2011. Kwento lang po ito ng mga boss. 2010. Sabi nila, sorry. Hindi, usually, yung mga nagtatagal, diba mga Luis Manzano. Nikki Hill, Nikki Hill. Villania, mga Heart Evangelista. Hindi yan nag-VJ search. So, parang they were looking for people like that na hindi pang ilang years lang, tas mawawala rin. Kaya, biglang tinanggal nila yung VJ search, nagpa-private auditions sila. Doon ako natawagan. Buti na lang din, kasi kung VJ search, hindi ko kaya. Takot ako sa mga ganun. Competitions? Ayoko ng mga ganun. Okay, interesting. But anyway, going back to NCAA, Yes. you did that after college or while you were still... Right after graduating. Saan ka ba nag-aral? UP, Diliman. Ano man tawag sa UP? UP Maroons! Yes! Fighting Maroons! And you took up what? Broadcast communication. Talaga naman pala pang ano ka talaga? Pang VJ pang hostan ka talaga. Pero hindi ko talaga inakala. As in, after ko mag-graduate, dapat mag-hotel ako eh. Wala akong plano mag-TV. Ang kakain mo sa hotel, matutulog? Mag-hotelier. Ganon. Kasi mom ko hotelier eh. So, gusto ko yung ganong lifestyle. As in, mula bata kami, lagi kaming free or like super discounted sa mga hotel. Nag-hotel hopping kami. Ang saya-saya lang nung ganong may perks, may buffet, ganon. Hindi dahil mayaman po kami, dahil yung mami ko, hotelier. So, marami siyang mga connections. Discounts, mga ganon. Oo. Pero bakit ka Bakit ka nag-broadcast? Broadcom. Okay, medyo mahabang kwento. Pero, ang talagang first course ko ay political science sa UP Manila. UPM. UP Manila. Akala ko nun maglo-lawyer po ako. Tapos, kasi yun yung akala ng mga high school friends ko rin. Kasi nung high school and grade school, I would always join mga elocution contests, poetry, declamation, tas medalist ako doon. So, akala nila maglo-lawyer ka.
Tapos, biglang, nung nag-political science na ako, hindi ko na-enjoy yung major. Bakit hindi mo na-enjoy? Feel mo lang yun na parang hindi ako masaya dito. Hindi ko alam kung hindi ako nag-enjoy sa prof. Parang naantok ako. Ganun, Usapang hindi ko mga batas. Hindi pa nga dun eh. May ano pa lang, basic pa lang na iisipin mo raw, kunwari, pag nangyari to, why? Because of this. O, ba't nangyari yun? Because of this. Parang may spider web sa sa whiteboard kung bakit nangyayari mga bagay-bagay. Tapos, ang punot dulo dahil sa World Bank. Mga ganun ako, parang hindi yan yung concern ko sa life. Parang hindi ako pang ganito. Like, bakit nagtataas yung presyo? Dahil sa gantong kumpanya. Bakit ganyan yung ginawa ng kumpanya to? Dahil kay Elon Musk daw. Ganyan. Charot. Kung ano. Basta ang punot dulo daw, World Bank. Dahil walang pera yung ganito. Tapos ako, hindi ako babangon sa umaga para dyan. Parang ganon. So, na-feel ko hindi ako for this. Tapos yung ate ko naman nasa UP Diliman na noon. Diba UP Manila nga ako. So, parang gusto ko din sa Diliman kasi idol ko yung ate ko. Oh, I love it. So, lumipat ako sa Diliman. Hindi pa ako Broadcom noon. BA Filipino. Which is, ako thankful din naman ako kasi lumalim din lalo Filipino ko Tagalog na nagagamit ko rin. Ano yun? Like, parang pag graduate ka, magtuturo ka ng Pilipino? Ganun. Isa sa mga pwede mong jobs yun, ganon. Okay. Connected sa language, sa Filipino culture, ganon. I love that. So, nag-enjoy din ako doon. Tsaka ibang-ibang mga crowd naman yung nakasama ko doon. But, hindi ko pa rin ma-feel na belong ako doon. So, after that, nag-shift na ako sa Broadcom. Kasi, Broadcom din yung ate ko. Okay. So, your ate's name is pakilala. Ate ko, Iya de la Cruz. She also, Ai and Iya. Iya, yes. So, she also works for ABS. So, nasa linya rin na to. Tapos, nung high school pa lang ako, nag-sit-in na ako sa mga classes niya sa Broadcom. Tapos, nag-i-enjoy na talaga ako doon. So, nung na-try ko yon, parang feeling ko dapat doon talaga ako. So, doon na. Ginaya ko na talaga siya all the way. Hanggang ngayon, ABS din. Oo nga, kayo magkasama. From preschool hanggang ngayon, talagang same kami ng world. I love it. Gano'ng katagal yung tag-agwat nyo? 3 years. Okay. Malapit lang naman, hindi naman ganun kalayo. I mean, 3 years lang. And, nung after mong graduate sa Diliman, sabi mo nga, nag-NCAA ka. Yes. After nag-Mix VJ ka. Yes. How long were you with Mix? Almost a decade. I entered when I was 21. I graduated 31. Ganon. Ilan taong ka na ba? 33. So, ang tagal ko talaga doon. Oh my God, matanda ka pa pala sa akin. 25 lang ako eh. Oh my gosh! Sabi ko na ponytail pa lang. Diba? Yes. Blush pa lang eh. Excuse me, pinapanood kita nung high school pa lang ako. Hindi mo nakakaalam. Fan talaga ako ni Direk Ring. Kaya ako siya tinatawag na Direk Ring. Hindi because nagde-direct siya ng mga Beanie or BGYO music videos. Hindi. Napanood ko siya as a talent. Ang pangalan niya nun, Direk Ring. Direk lang. Direk lang ba? Wala. Si Direk. Sa flipish.com. Doon sa mga nakaabot. Patay na yan. Huwag yun ang hanapin ha. Huwag yun ang hanapin si Direk. May show siya doon. Parang may segment siya doon na may mga nag-audition sa kanya. Tapos nagagalit lang siya. Sinisigawan niya lang talaga. Ano ba yan? Mga sobrang funny. Tawan-tawa kami ng ate ko sa'yo talaga. Alam, parang gusto kong ibuhayin si Direk. Go! Kasi bagay pa rin. Diba? Parang pwede pa rin, no? Oo. Buhayin nga natin yung si Direk. So, sama ko dyan. actually, ang pwedeng, parang hindi nyo, for those who probably don't know, yung company na yun, although talent ako, totoo kasing director naman ako nung time na yun, diba? Direct, ha? Ikaw din nagdi-direct nun? Oo, ako nagsusulat nun. Okay. Ako rin yung writer and producer nun. Akala ko talent lang talaga. As if naman, may budget kami nababayaran ako para maging talent, putik. Alam mo, budget namin nun per ganyan, alam dami ko talagang pinagdaanan sa production eh. Buti tayo, hindi ka nag-production eh. Medyo. O, diba? Pero grabe nung time na yun, sinasabi ko kala Mike, alam mo, per labas ko, per shoot ko, 1.5. Oh. Magkabayad pa ako ng talent? Oo nga. Yeah, hindi na, diba? So talagang parang, we would do segments. I don't know what it's called. Skits, I guess, segments or whatever. Iba-iba eh. Parang yung ngayon, pigag. Yung ganun, parang pigag. Pigag. Parang pigag nung araw. Tapos medyo naging sexy-sexy kasi eventually eh. Nung time na naging sexy-sexy yung website na yun, wala na ako doon. I left that na. Hindi ko rin pinapanood yun. Nung wholesome, doon ako nanonood kay Direk. Oo. But oh my God. And when you and your sister mentioned that to me in 2019 when we met in ABS-CBN, I was so fucking shocked. Talaga?
I was like, I actually met people who know me from, like, this is like early, wow, this is like 2008-9. Oo, The mga records, ganun. yeah. Mga ganun. Wow. And this is not even within the K-pop community, Kasi iba pa yung Yes. nakakakilala sa akin sa K-pop community, iba pa yan. Yes. Pero pag kilala mo ako as direct, hardcore ka. Hindi ko nga agad napagtanto na ikaw rin yun. Kasi syempre, nakilala rin kita from the K-pop world. Lalo na may show ako dati sa Mix na Pop Mix the K-pop edition. May ganon. So, syempre, nag-research sa mga K-pop. Tapos, parang eventually ko na lang napagtanto na na-connect the dots ko na, siya rin yung nasa flippish.com. Oo. So, natin alam, we've come a long way. Yes! Oh And my now we're doing God. this podcast! And alam mo, Oo. masaya lang kasi ito. Hindi naman kami super close ni Ai, no? To be fair, hindi naman kami nag-hangout or anything. Mm-mm. But, I can genuinely say, at least for me to you, wala akong, I'm genuinely happy for your success. Oh, thank you. Because in Same the po. industry, hindi mo naman din talaga. Maraming evil eye, maraming naiinggit. Yes. Ay, nako, pet peeve ko yan. Diba? Hindi, totoo yan. Totoo yan. Lalo na sa mga, kasi strong personalities. Like, Right. I can relate na Yes, kapag yes. strong yung personality mo, medyo maraming mga, syempre Filipino culture, sanay sila sa dapat pag babae, nahihiya, hindi masyado strong personality. So, i-intimidate. Tapos hanggang sa lumalabas insecurities nila, yung Yeah. ganun, ay, hirap na hirap ako sa ganyan. Parang ako ba mag-a-adjust para sa'yo? Wala naman. Pero how do you navigate this in this industry? Kasi syempre, ngayon, you're working with ABS-CBN and you were working for many years there. Mhm. Syempre, ito yung hindi probably naiintindihan ng mga tao sa industriya. Maraming inggitera. Yung talagang kala mo kaibigan mo, pero mainggit talaga yan. Nakakagulat yung mga ganyan. Hindi, Oo. pero totoo talaga siya. Totoo siya. Yung parang lalo na kapag sabay kayo nag-audition, tapos kunyari, ay shit, nakuha niya yung role, tapos hindi ko nakuha, ganyan. May pag sa mga artista, di ba? Pag artista, yes. How do you navigate that? Because kasi parang when you think of hosting in ABS-CBN now, ikaw isa sa mga pangalan talaga na kumbaga Thank ikaw you. yung parang sinong host natin? Lalo na kapag live events din, 'di ba? Pag sa live events, opo. 'Di ba? Like si Ai yan. How do you navigate that world? In a sense, I guess show business. To be honest, yung mga ganyan, thankful ako na yung mga seniors ko, mentors, yung mga nauna sa akin, tsaka yung mga mas big names, hindi sila ganyan. Hindi sila inggitero at inggitera. Kasi nga, na sila, parang kalma na sila, ganun. Mas dun sa mga starting, dun ako nagugulat na, ay, bakit ganyan? Parang, kasi ako, nung pumasok ako sa Mix, yun nga, ang mga naabutan ko sina VJ, Nikki, ganyan, wala silang pinakita sa akin or wala silang pinaramdam na kahit anong nega. Sobrang positive lahat, sobrang nurturing, ganun, generous. So ako, wala akong matututuhan or wala akong pagkukunan ng, yun nga, pagka-evil sa ganun. Evil eye. Oo. Basically, evil eye. Kasi, yung naranasan ko, ang babait ng mga nauna sa akin. So, I try to train, I try to help yung mga bata rin. So, nadidisappoint ako kapag parang feeling nila kompetisyon lahat. Kasi hindi naman. Like, kung maging successful ka, good for you. Kung maging successful ako, hindi mo kawalan yun. Ako din kapag nakakuha ka ng show, good for you, para sa'yo yan. Pero hindi ko dadamdamin na, ay, dapat sa akin yan eh. Kasi ang thinking ko lagi, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, may rason yan. E di hindi para sa'yo yan, ikabubuti mo rin na hindi napunta sa'yo yan. So, Word. paano ko na-navigate yan? Yun lang, yun yung mindset ko siguro na it's not about me. Kapag may ganun sila, character na nila yon. Parang siguro ganyan sila pinalaki or siguro nahihirapan talaga sila. So, yung minsan kasi, people do things out of desperation or because talagang lugmok sila. So, iniintindi ko na lang, hindi na ako para pumatol. Parang kung ganyan ka, sige, hayaan kita. Pero ako, hindi ako papahawa sa'yo na papatulang kitang ganyan. Kasi may mga ganun talaga. Minsan nakaka-trigger. Ano yun na nakakarating sa'yo, mga sinasabi? Or like, sinasabi directly sa'yo? Or shit, how does that, alam mo yan, parang... Merong ganyan. Minsan nagsisinungaling pa para lang masiraan ka. May mga ganon. Pero yun, actually, hindi yun host staff yun. Na ang nagsabi sa akin, boss. May mga ganon. Kasi meron siyang ibang host na gusto. Mga ganyan. Tapos ako pang, bait-bait ko sa kanya. Bakit? Tapos biglang nagugulat ako na, ay, ganon pala. Buti na lang yung mga boss, parang
yun naman, dapat kilala ka talaga nila. Buti lang kilala nila ako na, alam nilang I would never do such a thing, ganun. Tapos, tinatawanan na lang nila, alam mo ba sabi niyan, ganito raw, ganito daw ginawa mo, ganun. Pero sa mga artista may na-experience, or like, talents, may mga na-experience ka rin na ganun din. Siguro Or hindi ko na narinig, lang or narinig. baka hindi ko tinatandaan. Meron, pero parang ayoko kasi damdamin. Pero pag ganun kasi, tinuruan ako ng ate ko talaga na in this industry, bilang prod nga rin si ate, never trust anyone 100%. True. Never talaga. True. Kahit na sobrang komportable ka na, may ginawang maganda sa'yo, wag pa rin talaga. So siguro, dun, isa yun sa mga importanteng lessons na nakuha ko sa ate ko. Sabi sa'yo, idol ko talaga yung ate ko. So, hindi na ako ganun ka na-disappoint now. Kasi natuto na ako na kahit anong gawin ng mga ibang tao, hindi ko naman binigay talaga yung 100% ko dyan. So, okay. Ganun. Nas na tiwala Ganun. Pero nakakasad din yun kasi imagine mo navigating your industry na parang hindi mo mabigay yung 100% kindness and goodness and trust mo. Ang hirap nun kasi parang lagi mong, what to call this? Tinatansya yung energy mo, like, bibigay ko ba to? Alam mo yun, yung parang lagi kang, hindi naman, alam mo yun, parang on your toes, pero yung parang lagi kang may buffer, ganun. Oo. Allowance, Lagi boundaries. may ganun. Ganun. Lagi kang may boundaries, no? I hope you'd be able to find friends na wala kang ganun sa industry. Meron ba? Meron naman, yung mga nakasama ko sa mix. Like sina Robbie, yun yung Domingo. mga Robbie Domingo. Kasi kapag sinabi ko kasing friends, yun yung for me, like, even outside of work, nagkikita kayo, outside of work, nag-uusap kayo. Yun, si Robbie, si Tippy Dos Santos. Oh my gosh! Yun, Yes! kasi mix VJ din siya nun. Kaming tatlo talaga yung may parang group. Kami yung magkakasabay friends. ba kayo? Si Robbie talaga, bata pa lang ako, pinapanood ko na yun. So, hindi. Pero Pero nagkasabay kami sa mix. Grabe siya, TVB si Robbie! 2008 siya, 2012 ako dumating. Okay. So, yun. Tapos si Tippy naman 1 year after me. Pero nagkasabay kaming tatlo. Asa si Tippy? mix. Kamusta siya? Di ba teatro si ate? Before. Tapos ngayon, lawyer na si ate mo. UP Law. Diba? Lawyer na siya. Palakpakan natin ng Tippy Dos Santos. Yan yung kaduet ni Sam. Yes! Concepcion. Oo. Diba? Pero married na rin siya. Married na rin. Tapos yun, na siya, adulting. Ganun. Oh, kasi lawyer naman talaga siya. Yes. Adulting talaga. And I'm sure a lot of our viewers, since na-mention mo na nga yung mix, na-mention mo na nga yung mix, they probably want to know what happened and what's happening. Kasi ang dami mga fans ng mix di ba? Nalat ko ng friend natin, sobrang Si fan mo. Mike. Ang producer natin si Mike na talaga naman nag-fangirl over you. I'm sure gusto niyang malaman how it works behind the scenes, how it used to work. Bakit siya nawala? At ang kanyang pagbabalik when we return here on Think Talk Tea. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! Okay, VJ Ai, paano ko simulan to? Bakit nawala ang mix? Sa totoo lang po, hindi siya nawala. Hindi ba nawala ang mix? Feeling ko, hindi siya nawala. Hindi talaga siya nawala. Akala lang lahat, I think, dahil nung nagkaroon ng retrenchment, nagka-ABS-CBN shutdown, dapat talaga mawawala siya. Oh. As in, kinausap na kami noon, as in, may HR meeting na mataterminate na yung mix by, I think, September noon. Hindi ko alam kung anong 2020 yata, After or shutdown. 2021. Basta parang ganun. Opo, after shutdown. Tapos ready na kami. Nagdadrama na kami dun sa mga podcast. Namin may podcast kami before, Mix It Up. Tapos kung ano-ano pinag-uusapan namin na best memories, mga ganun-ganon. Tapos parang 1 month before, biglang sabi, ay, sorry, nagkaroon ng budget. Kasi nabenta ata yung Mix Music Awards that year. So we have enough to keep like 12 employees. Kasama na doon 2 VJs. So, isa ako doon sa 2 VJs na may retain. Wow. Tapos, as in yung staff namin, parang 10 na lang sila. Dati ba marami? Oo, parang nasa siguro 30 plus, ganon. Oh. Hindi rin super laki, pero mas marami. Oh. Na ano talaga, naging skeletal na lang yung workforce. Tapos,
nagtuloy siya hanggang sa hindi na siya nawala. Pero, pang-akala nga ng mga tao dahil sa news na nagkaroon ng shutdown, tapos si Robbie na news din yun, na umiiyak siya sa podcast namin, tapos gagraduate na nga siya. Parang akala ng tao, yun na yung end. So graduate si Robbie from Mix. Yes, kasi yung dalawang VJ, hindi na siya afford ng Mix. Yung dalawang VJs na na-retain, ako tsaka si VJ Sam, who is still there. Yes! Sam Alvero. Yes. Oo. Yes. Hello, I met her. I hosted with her in one of the Spotify events also. Oh, okay. You hosted with her? Yes. Okay. Naging mag-partner na kayo. Yes. Pwede nag-partner na rin tayo ng host, di ba, sa Mix? Yes. Actually, that is the first time I'm not, well, technically, it was for this show Ano called nga yun? Hello K-Idol. Yes. But, parang, kasi meron din kami sa Mix noon nung time na yun But that was the first time I met you. And, yeah, I think that's the only time we hosted together. Yun lang. I feel. Sa inyo ko natutuhan yung clip-on na mga kuko. Na hanggang ngayon ginagawa ko dahil lang sa inyo. Dahil nakita ko, pwede pala yun. Sige Diba? nga, magaganon din ako. Diba? Marami tayong mga panlolokong pwede namang gawing for enhancement. Na alam mo yun, parang hanggang dito lang, tapos pag tinamat ka na, out. Yes. Lalo na pag magkasunod yung events mo. Correct. Ngayon, kailangan na red ka. Bukas Correct. blue. Paano kung nag-gel nails ka, diba? Exactly. Clip-on. Pero kung gusto mo magpa-nails I have a sponsor. Let me know. seryoso? Ay, Sa may Aurora Boulevard lang. Uy, Shout out to lapit. Quick Nails. No, kasi it's my brother and sister-in-law. So kung gusto mo, malapit lang sa'yo kung gusto mo lang. And false Thank you so much. Yung false ba yan? Ano to? Kinakabit. Okay. Ano ba tawag dun? False eyelashes. Tama. Hindi siya extensions. But False pag siya. nakikita kita lagi kang nakaganyan, bakit? Parang hindi na ako kompleto kung wala siya. Hindi ko, kasi maliit po yung mata ko. Yun naman. Seryoso, maliit po talaga. Kaya kapag wala akong makeup, ang dami hindi nakakakilala sa akin. Kahit sa church namin since tinatanong nila ako, katawag kasi sa akin, Ka-Ai, kapatid na Ai. Tatanong nila, kapatid niyo po si Ka-Ai, ganon. Tapos ako po yun. Ako po. As in? Hindi, kasi talaga, ang liit talaga ng mata ko. Kaya pampalaki ko yan. Gusto ko kasi malaki yung mata. So, di magparetoke ka? I'm scared. Hindi, asam sa Korean, no? Di ba, normal naman yun. Pero, di mo kailangan. So, parang hindi ka lumalabas ng bahay nang wala kang false eyelashes? Lumalabas naman ako pag hindi work. Pag hindi work. Pag hindi work. Okay, pag okay. work, pag harap ako sa camera, as much as possible, meron. Okay. So, balik tayo sa Mix. Sige. Sa Mix, ang nangyari, na-retain ka, no? Na-retain ka. Yes. Pero umalis ka rin eventually. Graduate. Kasi 31 na po ako nun. Dapat talaga parang mga 26, 27 lang ang Mix VJ. Kasi nga youth brand siya eh. Right. So, overstaying na rin talaga ako. Hindi ka So, endo. Oo. So, nung time na yun, parang yun na, sinabi na nila na hindi na i-renew. So, graduate na. Yun yung tawag namin, graduate. And what year was this? 2022. Okay. Oo. 2020. So, I entered 2012 Yun. 10 years nga. 10 years. Haloso. Tapos, after mo mag-mix, saan ka napunta? Buti na lang before pa ako mag-graduate sa Mix, inampo na po ako ng Star Magic. Hey! So, thank you, Direk Lauren! Shout out to our Direk Direk Lauren, our Yes. ninong. Maraming salamat po. Yung ate ko kasi, executive assistant siya before ni Direk Lauren. No Nag-EA way. siya. Yes. So, Ang dami naman trabaho ng ate mo. Oy. nag-start siya researcher sa PBB. Tapos dahil PBB nga, 20, yung kina James Reid, Teen Clash of 2010. Kasabay ni Brian Bang. Yes, Ryan yeah, Bang. yeah. Tapos, kinuha siyang researcher, tapos nag-add prom siya, tapos yun, iba-iba na. Oh my God. So, kilala niya si ate, tapos nakaka-work niya hanggang ngayon. Tapos, nung 2021, tumawag siya kay Ate Iya one morning. Sabi niya, may manager ba si Ai? Baka gusto niya mag-Star Magic. Sabi ni Direk Lauren. Tapos si ate ko naman, oo naman, Direk, go! On your behalf, no? Yeah. So, on that day din mismo, biglang inad na ako sa GC, parang Sa welcome to the Viber, Star sa Magic. Viber. Ay, BSCB, hanggang Viber talaga no? Actually, hindi. Ah? Messenger. Ay, iba yung FB. messenger. Iba, personal. Oo, inad ako doon. Tapos yun, kina Direk Lauren, sina Miss Monch, ganyan. Tapos, welcome to Star Magic, ganyan. Wow, ang bilis. On that day, kasi pagkagising ko, ito na, okay, game. Sino handler mo? Ngayon pa si Ate Edith.
Farinas. Yes. Same kami ng handler ni na Kim Chu, Darren, Si ano Bel din ata? Mariano. Si ano rin ata? Si Alora din ata. Yes! Oh, si Alora Yes. din. Kapatid oo. ko yun kay Ate Edith. Yes, Shout out to Ate yes. Edith. Hello, Miss Edith. Yes. Yes. So, nasa Star Magic ka for 4 years. Almost 4 years na. Kung 2021, no? 2021. Kamusta naman ang pagiging part ng Star Magic? Dati kasi, ABS naman na ako considered dahil mix. Pero under mix management kasi. Pero iba pa rin yung talagang part ka ng Star Magic. Kasi before, like kunwari, Star Magic Ball or ABS-CBN Ball, as a mix VJ na hindi naman Star Magic, hanggang labas lang kami, red carpet lang, interview ng mga artista. Tapos ngayon pang, ay, part na ako ng ball. I May now ganong belong. development. Diba? Yes! May glow up. Ganon na Yes, pang, ay, yes. ako na yung naglalakad sa red carpet. Ganon. At saka hindi lagi ka nag-host. Sa ABS-CBN Ball, nag-VO po ako. VO. Pero parang lagi ka nakita nag-host. Usually sa mga Star Magic events po. Parang Opo. ikaw talagang nag-host sa kanila ng Star Magic event. Ako po yung available lagi. Pag hindi pwede, sina Robby, sina Ate B, Ate Bianca. Pero hindi talaga promise, lagi ikaw, no? Which is a good thing. Opo, Kasi syempre, opo. like, first, that's work. Second, that's experience, exposure. Opo. So parang, okay na kung busy kayo, akin to, diba? Dapat i-claim mo yan. Tsaka for me, trust. Malaking bagay sa akin yung Yeah. nafe-feel kong, pinagkakatiwalaan pa rin nila ako. Ganon. O ba't naman hindi, diba? Tsaka mahusay ka naman. Thank you po. Ibigay naman natin kay VJ, di ko na pala VJ, kay Ayan. Bigay naman natin sa kanya. Kasi mula mix VJ ka pa lang, ano nga ba yung mga inaano nyo? Paano nga kayo mix ng VJ? Paano ba kayo nag-host ng VJ? Paano ba nag-VJ? Yung pinakaalam ng mga tao, yung mga chart shows, Yes, mga Mix yes. Daily Top 10. Yan, Ano nga yan? Mix Daily Top 10. Mix Daily Top 10. Merong mga Pinoy Mix Countdown, Mix Hit Chart, Mix International Top 20. Tsaka yung mga per genre, Pinoy Mix, Rock Mix, Pop Mix. Kailan ka pumasok ng Mix? 2012 po. Ay, Ano? 2013 pala! 2013 pala! 2013. 2012 pala yung courtside. Yes. 2012 specifically, actually 11 and 12. I don't know with 13, but 2011-12, I remember kasagsagan niya ng mga K-pop on Mix. Yes. Yung parang mamatay yung mga tao, nag-aabang talaga ng Super Junior, alam mo yon, or ng Big Bang sa Mix. Tapos, I remember that kasi nung time na yun, yung YouTube wasn't that big yet. Diba? So, parang talagang, diba pag uuwi sila, talagang iboboto nila, or sobra. something. Ang parang pinaglalaban ng mga tao noon, parang ano ba yan, yung mix na naging K-pop na, gano'n. Parang nagkaroon ng battle noon na dapat ba ang pinopromote nyo K-pop o dapat yung sariling atin na OPM. Parang pinagtutunggali nila yung dalawa. Yes. Pero I kapag remember. Western music, wala silang problema. Yes. Di ba? Parang, nung puro boy band na Backstreet Boys, NSYNC, okay lang naman. Pero Issue pag ko rin K-pop, yan. ayaw nila. Issue ko yan before. Yun yung mga, binoboto. So, parang dapat open lang sa lahat. Parang kung anong trip nyo, yun yung boto nyo. Ganun. Parang, bakit nung mga sila Celine Dion, Mariah Okay Carey, lang. wala tayong pakialam. Diba? Wala tayong OPM Diba? rules, no? Oh, exactly. Tapos bigla nung lumabas sila Super Junior, diba? Oo. Sila SNSD, bigla naging issue natin. Bakit? Parang hindi pa siguro talaga ready nun yung Nung mga time tao. na yun, nung time Oo. na yun. Kasi eventually, they became more open, especially Yes. during the pandemic, diba? Naka-experience ka na ba ng, for example, naglalakad ka sa labas, tapos parang may mga, PJ, ganyan. Before, Lalo na kasagsagan nakikitago po nun, no? ako Kasagsagan Oo, nung ano. pero, hindi ko kasi masyado, parang hanggang ngayon nga, feeling ko wala akong fans. Yung hindi ko siya iniisip na, OA ka talaga. talagang feeling, ako yung gusto nila, hindi, parang feeling ko naaalala lang kasi nila yung childhood nila sa akin. Parang ganun ko siya Parang si naiisip. Mike Zumac, yung producer natin. yan. Parang feeling ko mas yun, hindi ko iniisip na, I'm so great talaga, ang galing ko talaga, may fans ako. Hindi ko iniisip na ganun. Parang mas iniisip ko, naalala, nostalgia yun, kaya kaya sila natutuwa pag nakikita nila ako. Pero may mix pa ba ngayon? Yes! Kasi nag-relaunch sila last year. Ang dami That's what nga I saw. nagtatanong sa akin yan na parang, nawala yung mix, bumalik na sila. Tapos yun nga, iniulit ko na, hindi sila nawala. Parang, siguro, ngayon kasi, biglang nagkaroon sila ng maraming VJs. So, merong launch. May Nagkaroon VJ sila. Nagka-VJ search sila ulit. Oo. And I think ang tawag nila is the new gen
Mix New Gen. Lakas maka Mix sex bomb new gen. sex bomb new gen, ha? Di ba? May sex bomb new gen kasi. Oo nga, hindi ko alam kung anong peg nila doon. Kasi hindi na ako part ng mix, so hindi ko rin alam. Ang alam ko lang kung ano yung pinopost nila. Kasi nakikita ko pa rin naman yung posts nila. Oo. So, pero inisip ko, paano kaya yun? Kasi hindi na sila TV, I suppose. hindi ko alam eh. I think nasa cable pa rin ata sila. Nasa cable pa rin sila. Kasi Yata. syempre yung mga music videos, nasa online na. Di ba? People watch it online. I wonder how that works for them. But I mean, we wish them well, di ba? Sana, oo. But, you know, Lalo na kasi Mix is a brand that I really love. I mean, I spent almost a decade there. So, sana talaga mag-succeed ulit ang Mix. Correct. But even during your stint on Mix, I know that you also somewhat hosted something like, not naman on TV, but online din, yung Pinoy Boy Band Superstar. Yes. Online ba to? Online show? So, ABS-CBN reality show siya. Yeah. Bumuo ng isang boy band. Yung Yes. Boy Band PH. 2016. I'm not sure kung anong year actually. Yeah, Pero yeah, yes, yeah. mga ganon. Tapos, kami ng sister ko, kinailangan lang kasi ng producers ng mag-host ng online show na dalawang babae na nasa kama, nakapajama, na nagsisigaw dun sa mga boys, yung nakiki-fangirl. So, they wanted someone wholesome kasi nga kama. So, kapag naglagay ka ng sexy dun, medyo iba na. So, yung producer parang sabi, kayo na lang magkapatid. Ganun, kasi lagi naman kami nakikita sa ABS. Tapos parang ganun yung vibe namin. Totoo. Yung hindi ka ano ba yan? Basdusin. Hindi bastusin. So, yung ate ko, pinilit-pilit ko pa noon. Nung una ayaw niya. Kasi staff siya, hindi naman siya on-cam talent. So, sabi ko, ate, sige na. Napapayag siya kasi gusto niya nga magkaroon din ako ng project. So, sabi, sige na nga. So, buti lang pumayag siya kasi yung nanalo doon ay asawa niya na ngayon. Oh my God! Si Tristan Ramirez of Boy Band PH. So, naging sila because of the show? after the show. Pero yun, doon sila nagkakilala. So wait, kailan sila naging sila? 30th birthday ni ate. So, 1988 siya. To 2018. So, Pinoy Boy Band, Boy Band PH pa rin yung time na yun. Active pa rin sila. So, actually, bawal. bawal yun, di ba? May love band, di ba? Yeah, oo. Pero, nangyayari naman talaga yun. So, sanay na ako sa mga ganyang mga tagu-taguan. Siyempre tayo, I'm sure, alam natin yung mga meron talagang jowa, na mga idols, ganun. So, isa siya doon. Tapos, naalala ko noon, tinatago nila yon kasi, yun nga, siyempre, iba pa rin yung marketability kapag single. Totoo naman Iba pa din yan. rin. So, Totoo hindi yan. naman yun para i-announce. Pero I think the fans knew kasi siniship din talaga silang dalawa. Doon pa lang sa online show. Talaga ba? Meron silang Tris Iya, kasi Tristan and Iya. May Tris Iya love team sila. So, may ganun din. Ang open-minded naman ng fans na yan. Oo. Maybe because they were not Asian Idol fans. Kasi kung K-pop, J-pop, C-pop, T-pop Ayaw fans nila. yan, hindi talaga yan. Like, impossible. But if they are like local fans, like love team fans, I think mas open-minded sila. Oo. Tsaka kasi parang feeling nila part sila ng journey kasi nakita nila yung every week may online show. Pero hindi sila naging sila during the show Parang after na. 2018 na. And then, when did they get married? Shock, sorry ate. Kailan ba? Basta pandemya yun As in, like kasagsagan? 2022, 2021. Parang ganun. Di ako parang ganun po. Talagang may may protocols in place pa. Wow! Kaya nga, 50 lang yung guests niya. Anong time na yun? Ganun talaga. Totoo. Pero nag-enjoy ka naman dun sa stint na yon, yung Pinoy Boy Band Superstar. Yes. Sobrang saya. Lalo na kasi you don't always get to work with your sister naman. True. At saka mukhang sobrang close nyo ng sister mo. Sobra. Best friend ko talaga siya. Kamusta naman si Tristan bilang... siya yung third wheel sa amin actually. Ay, brother-in-law pala. Brother-in-law. Sobrang bait. Yun yung talagang number one trait niya. Super kind. As in, ang bait-bait niya sa amin. Ano nang ginagawa niya ngayon? Ngayon, ano pa rin siya? Star Magic siya. So, meron siya mga projects here and there. Talent Tapos pa rin siya. So, after, kailan ba nag-disband ang Pinoy Boy Band? Ay, hindi ko alam. Pero siguro, nung nag-aral na kasi si Russell sa Chicago, mga 2019? Yun ata. Or 18. 18 ata. 2018. Tapos, kasi nung nasa ABS-CBN ako lagi nung 2019, parang wala na sila dun Hindi ko na sila napapansin. Hindi ko na sila nakikita ng time na yun. O baka mga 2018, 19. Basta nung nag-disband sila, dun na umusbong ang P-pop. Totoo.
yun na yun. Totoo. After Totoo. nun. Ang active pa rin sa kanila si Joao. Joao, actor na siya ngayon. So, Tristan Joao, active pa din. Sino pa yung mga ibang Yes. members ng boy band? Si Neil, businessman na siya sa Cebu. Oh, wow. Pero ano pa rin, nagla-livestream pa rin siya for Hmm. his fans. Tapos si Ford, alam ko, ano bang ginagawa ni Ford? Alam ko business na rin eh. Pero alam ko parang ano sila eh, nag-racket pa rin sila here and there pag meron. Pero meron na rin silang business. Ganun. Right. Tapos si Russell, rich kid naman yun, nasa Chicago. Parang ano siya, nag-aaral, ganun. I love it, nag-aaral. What do you do? I study. Wow! In Yes. Chicago. Alam mo yun, ang sarap. Now, bukod sa Pinoy Boy Band Superstar, I'm sure a lot of people actually would know you from this show called Dream Maker. Yes! Sobrang saya ko dyan, nakinuha ko dyan. Thank you, Derek Lauren. Yes! Dream Maker is the search for the boy group of MLD Entertainment. Yes. For yes. the idol group. How was your experience there? Kasi I'm sure baka may mga viewers tayo dito na interesadong malaman yung behind the scenes of Dream Maker. I did the online show for that. Hmm. Kasi that time, pre-recorded lahat yun eh, 'di ba? Ah, yes. Tapos, ako lang yung parang live aspect. I had to read out yung mga messages, ganon. To be fair, naramdaman ko talaga sa Dream Maker na meron dun mga first time akong nakilala. Like, hindi sila nanonood ng mix. So, malaki yung pasasalamat ko dun na parang lumaki din yung reach ko because of that. Oo. So this was post-pandemic kasi. Yeah, Yes. 2022 to, I remember Kakabukas lang ng pinto. Like, parang kakatapos na ng pandemic. I remember that time eh. Oh, 22 or 23. Basta parang ganun. 22. Oh, Tapos okay. going towards 2023. Parang Okay, ganyan. okay. Ano pa na? Sino host to? Si Kim Chu. Kim Chu. So, sa kayo umere? Kasi nga, alam ko that time wala ng TV ang ABS. San ba? Kapamilya Online Live, which Okay. was on cable. Tapos, yun nga, kaya marami rin nanonood online. Kasi doon nila napapanood yung show sa YouTube. Sa ng YouTube. KOL, Kapamilya Online Live. Hindi kayo nag-TV5 nito? Shocks, hindi ko sure. Okay. Hindi ko alam. Kasi di ba syempre ngayon, yung mga PBB nasa GMA, Oo di ba? nga, no? Hindi ko matandaan, sorry, Direk. Right, Oo. right. So, sinong top pick mo sa Dream Maker that time? Topic ko? Topic as in feeling ko mananalo? Favorite mo? Bias mo? Favorite ko? Ay, hindi pwede, Direk! Sabihin ko sa'yo mamaya. Hindi, mahirap talaga dun sa 7 yun. Kasi iba-iba sila ng charm. Oo. Okay. Pero meron bang favorite mo hindi nakapasok sa 7? So, Hindi, sige. Para lang may maisagot, may makuha naman tayo dito. Kasi mas na-amaze talaga ako sa dancers. Kasi yun yung hindi ko kaya. Yeah, okay. Singing okay. kasi I can do that. So, ang natutuwa talaga ako nun na wini-wish ko sana makapasok si Jeremy. So nakapasok naman siya? Nakapasok naman siya. Ah. Oo. So, happy akong nanalo siya. Right, Yan. right. So, masasabi Yes. mo bang siyang bias mo? Iba yung bias. Iba yung Kasi bias. pag bias, parang, as a whole, ganun. Pero, yung talagang gusto ko makapasok nun, kasi syempre gusto mo Mag-root mag-succeed for yung yeah. Horizon as a group. So, feeling ko, kailangan ni Jeremy mapunta doon para meron silang panlaban na dancer. Kasi yun talaga, simula parang 2 years old data siya. Basta sobrang bata pa lang niya. Nagko-compete na siya internationally sa mga dance groups, ganun. So, parang feeling ko, kailangan ng may isang ganun sa group na yung unquestionable yung talent. Right. Yung walang makakapagsabing, Banu naman yan eh. Yun talaga, walang makakapagsabing Banu sumayaw yun, yung ganun. And are you still close with them, with Horizon? Yes. Pwede ko meron kaming GC kasi, may group chat kami. Oh. So, every now and then, parang nagme-message-messagean doon. Pag birthdays, or minsan sabi ko sila, uy, kidnapin ko nga kayo, mga ganyan. Minsan, nagpaplano kami noon yung kikidnapin ko sila. Ganun. Ako si VJ Ai, marami siyang mga nakakatrabahong mga idol groups. Especially like, locally, not just Horizon, obviously. And we'll be talking about that and her take on P-pop when we return. Ooh, tea. Yes! Kung kayo po ay nag-enjoy sa mga chikahan po natin ngayon, sana po ay mag-subscribe kayo sa aming channel, like this video, at
mag-comment kayo. We would love to hear your thoughts, to know what you think. And thank you so much for watching. And please share this video as well. So if they go through your Instagram, you have hosted for SB19, for Beanie, for a lot of these local idols. Can you please tell us about your experiences on that? Ooh, I'm so thankful na I am at that point in my career na kaya kong, mag-host for the biggest idol groups in the country and no one would question it. Yung ganon. Yes, Kasi yes. parang lalo na ngayon na ang tindi ng fan wars, ang tindi ng pagka-compare sa mga groups. I think dahil nga, pasasalamat ko talaga sa background ko rin sa mix siguro. Yes. Na doon kasi nasana yung mga tao na sa mix kami, meron kaming pop mix, rock mix, urban mix. Merong we host for different artists. Pwedeng balladeers, pwedeng mga hip-hop artists, rappers, may mga idol groups, may mga western, may mga local. So, sanay sila siguro na nakikita ko with different artists. And they know that I treat everyone fairly, equally, as much as possible, as much as humanly possible. Kasi, di mo naman mabibilang yan, ilang seconds na ba siya nagsasalita, ilang posts na ba yung nagagawa ko dito. Parang, syempre, as much as humanly possible, I try my best to be fair. And, para lang, siguro may mga nag-iisip, parang, paano kaya siya nag-work with, different groups na okay pa rin. Siguro kasi alam naman nila na when I'm with them, yung focus ko talaga nasa kanila. And wala akong ibang inaasikaso. Tapos kapag nasa kabila ako, okay, sige, kayo rin yung focus ko ngayon. And I just really try to promote everyone. Yeah. Pag inisip mo nga na parang P-pop host, ikaw talaga eh. VJ Ai ang talagang, di ba? Thank Nag-host you. ka rin ng P-pop con. Ano ba mga na-host mo mga, of course, syempre, dyan na yung SB19, dyan yung Beanie. Pero P-pop con kasi iba-ibang groups, right? Yes. Tugatog, ikaw din ba? Hindi ako yun. Okay. Pero marami kang ganun eh. O yung mga pinagsama-sama yung mga Yes, P-pop yes, groups, yes. mga branded. Ang mga branded. Oo. So marami ka experience with the P-pop groups. Mm-mm. Can you, balik ka ba mag-share ng mga unforgettable or fun? Parang ano matawag nito? Anecdotes. Ooh. Start, of course, with SB19. Anecdotes. Lagi mo silang kasama eh. Oh, pero siguro common misconception yung kapag lagi mo silang nakaka-work, close na kayo. Actually, sa lahat ng mga nakakatrabaho ko, wala naman akong close. Yun lang yung mga sinabi ko kaninang sa mix. Kasi yun, kunwari, nagta-travel na kayo together. Right. So, talagang may mga experiences na kayo outside of work. Pwede mo ako i-consider na close mo. Pwede. Pag may nagtanong sa akin. Uy, alam mo, kamukha mo si Marian Rivera. Ngayon lang. Oh my gosh! Gagi ngayon lang. Nung umano ka, parang, oh my God, Marian. Hindi, promise. Mas love na talaga kita, Miss Kay. Ako lang ba first nagsabi niyan? Hindi. Pero yun yung favorite kong sinasabing kamukha ko. Kasi super love ko yung mukha ni Miss Marian Rivera. As in! Thank you. Oh my God. Tsaka gusto ko yung nagulat ka talaga. Oh! Kasi parang biglang, ay, sabi ko, sino yung kamukha? Ay, si Marian! Uy! Thank you. Oh my God. Super crush ko siya. Woman crush ko siya. Oh, hindi. Tsaka naman, pag kinumpara ka sa mukha ni Marian Oo Rivera, naman. Kahit pa sabihin nilang, pinapangit na Marian Rivera. Ganda ko pa rin. diba? Kahit sabi mo, Naging Marian kahit pa sabi rin. mong Temu version ni Marian Rivera, Okay pa rin. diba? Nakumpara ka sa Marian Rivera I'll take Pero it. hindi eh. Yung tipong para talagang, kumbaga, mas less Spanish. Oo. Alam mo yun? Kasi Native version. hindi pa nga eh, kasi parang may pagka-Chinese ka pa eh. I Gets thank mo? you. Less European blood, Marian Rivera. Wow. Shout out po kay Miss Maria. Oh, Marian, baka naman. Padala ka ng pansit. Pansit? Ay, going back. Gandang-ganda talaga ako sa Usapan kanya. natin sa kanila. So, hindi, pwede tayo maging close. Pag natanong, sino close mo? Close Ayun, ko. yun. Yung SB, nakakasama ko lang naman sila kapag may event kami. Tapos, alam mo naman sa events, Miss Kring, di ba? Kunwari, kahit sabihin pa natin hold isang buong major concert yan, morning pa lang yung call time. Hindi naman morning call time, ibig sabihin nagbabanding kayo hanggang gabi. Totoo naman. Lahat yun per ora. Ano yan, time is gold yan eh. May naka-assign dyan na rehearsals. Totoo. Meet and greet with fans, makeup, hair, wardrobe, Oo. blocking. Parang Correct. hindi mo sila chika talaga. Tsaka as if naman nasa room ka nila. Oo, hindi rin naman. Oo. So ako, nakikiusap pa ako pag, pwede ba picture, gano'n. Siguro, per event, makakausap ko sila
15 seconds. Yun na yun. For the picture na. Yeah, yun na yun. Parang, hi, hello, uy, congrats, ang ganda ng bago nyo, ganyan. Uy, picture naman tayo. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you, good luck mamaya. Ganun na. Tas, Tsaka may mga nakapila rin kasing iba. oo, nahihiya ako sa ganun. I don't like taking much of their time. Lalo na alam ko na, makakatrabaho naman sila ulit. Hindi naman to like, now or never. Yung ganun. So, hindi ko rin sila masyado ganun ka kilala talaga. Like, alam ko lang yung work persona nila. Hindi, pero kasi kung work naman, syempre, malamang nakita na nila yun sa mga... yun na nga yung bonding kasi nila nakikita nila on stage. Yun na yun. On stage, wala naman siyang pinanggagalingan na backstage. Siguro kaya ganyan sila on stage kasi sobrang close sila off stage. Actually, sakto, as in kung ano lang yung nakikita nyo, yun na yun. Hindi naman siya parang outside, we go out, or we eat together, we talk. Wala. Talaga, ayoko ng ganun. Ayoko yung nagme-message na walang kinalaman sa work. Nagkikringe ako doon. Ayoko yun. Kasi parang iniisip ko, wala rin naman akong sasabihin sa'yo eh. Kung hindi ko related sa work. Ayoko naman malaman kung kumain ka na ba. Right. Mini-message ko lang sila kapag related sa work. Actually, hindi ako ma-message. Kung baka hindi mo naman taga sila message, basically. Oo, hindi talaga. Pero kung anecdote, siguro ang masasabi ko sa kanila is na hindi nakikita ng fans yung pagka-OC talaga nila, hands-on nila sa mga bagay-bagay. Like, last year, I got to host for their 6th anniversary celebration sa Araneta Coliseum. Bawal brands no? So, okay lang, go. Ayun, Dunkin na concert. It was a 2-day concert. Tapos, nung rehearsals, nakita ko talaga doon kung paano sila, ultimo, ilaw. Kasi nanonood lang ako sa kanila parang during their blocking. Tapos meron kasi dong moment na, ito yung LED, tatayo silang 5 dyan. So, dapat silhouette lang ang kita. Sobrang hands-on nila, pati yun talagang pina-perfect nila. Si Justin tsaka si Josh, parang nagkakadiskusyon na sila na, pwede po bang may parang blue na ilaw or yellow na ilaw? Tapos si Josh, hindi pa, maniwala ka sa akin, makikita tayo dyan, hindi na tayo maging silhouette dyan. Tapos si Justin, hindi, try lang po natin. Tapos nagbabatuhan na sila doon, tapos hindi na alam ng mga staff pang, ano bang gagawin natin. Pero ganun sila, as in, ultimo ilaw. Ano talaga sila, gusto nila perfect talaga lahat. Which is something I really admire about them. And I think that's the reason also why they've become successful. Yes! Kasi ganun yung mindset nila na hindi pwedeng Pwede okay na na to. Oo. Talagang they do everything they can to give it their all para magkaroon ng best experience yung fans nila. Right. Ang galing. Galing ng mga ganun nila. Kaya na-inspire ako every time I work with them. That's why I love working with them. Kasi minsan lang yun eh. I'm sure naka-work ka na with different production companies, iba-iba. May mga okay, may mga hindi. Isa sila dun sa mga okay talaga. Yung buong team nila. Kasi nasanay sila sa ganung culture na we're gonna do everything we can to make it perfect. Tapos, di ba sabi ko nga 2 days yun. After day 1, pwede namang inulit na lang namin yung day 2. Hindi. Adjust. Lahat ng mga hindi nila nagustuhan sa day 1, lahat ng mga pwede pang i-improve, ilipat natin dito, cut natin to, masyadong dragging, ganon. Right. Biglang adjust pa sa day 2, ganon. So, ang galing ganon yung work ethic nila. Nice. So, sa mga 18 dyan. So, alam niyo, kwento from Buti may naisip ako. Wala akong maisip kanina. Ano ba ikukwento? Oo. Hindi, tsaka hindi din naman, expect siguro ng mga tao na actually kumakain kami ng pandesal sa backstage. Hindi naman, I'm sure naman. At saka yung mga host, yun nga, even for me like a lot of people would ask me, how is Iminho? Yes, Ganyan. diba? May mga few that I've had experiences na even rehearsal behind the scenes, mayroon akong makukwento. But a lot of them, safe naman, di ba? Hindi, syempre, kasama mo lang sila sa on the stage, right? Yes, and ayaw mo rin naman to come off as feeling close. Yung parang, yes. wala naman kayo pinagsamahan, sasabihin mo, yeah, we're so close, we're friends. Yes. I hate that. I don't want to be... And because there's a lot of people like that. Yeah. You know, in this industry. Kaya ayoko talaga. Kaya as much as possible, kahit nga close ko na, sinasabi ko, hindi, ayos lang, sakto lang. Oo. Ano kami yan? Goods kami yan. Di ba? Parang, nakasama mo lang mga 17 seconds. Exactly. Tsaka naka-experience na ako ng ganyan. Yung... Sino? Charot. Wala naman ako hindi ko siya masyado close. Tapos ginagamit na pala yung pangalan ko to get into events. Yung sasabihin, kasama po ako ni Ai de la Cruz. Tapos magugulat na lang ako sasabihin ng Marshall, kasama niyo raw po. Sabi ko, hindi ko siya kasama, kuya. Palabasin niyo.
Hindi ko siya kasama. Basta tatandaan nyo ha, pag may nagsabing kilala nila si Ai, chances are, hindi. Oo, diba? May mga ganun eh. So ako ayoko talagang nag-claim na you're closer to people than you actually are. Correct. How about Beanie? Beanie kasi, Star Hunt Academy. days pa lang, parang I've been hearing about them na may tinetrain na ganito. So excited na ako sa anong mangyayari sa kanila. Tapos, nung ano pa lang nila, the coconut nut era pa lang, yung mga may flower. Nakaputi, tapos flower na parang light blue, gano'n, na-interview ko na sila. Ako si Maloy, may clip na gano'n. Oh yes! my God! Tapos nagkakamali pa ako sa pangalan nila, nakakahiya, gano'n. Noon pa lang, kilala ko na sila, na-interview ko na sila. So parang, mas feeling ko na subaybayan ko yung At saka, I guess, mas Beanie. may access ka with them. Yes. I mean, compared to other groups, kasi nga, kahit behind the scenes, like ng mga events. Like, Oo nga, nung ngayon ko lang na-realize, yun siguro yung difference. Kasi with other groups, I only see them sa events. right. On the stage na. And na ako yung host. Yes. Pero pag Beanie, basta kapamilya event, kunwari ball, or yung kahit na hindi naman ako host, or kahit anumang event, basta nandun yung mga artists, parang mas nagkaka-hi-hi doon. Silang dalawa ng BGYO actually. Yes. Kasi nga, same company. Right. So medyo may ganong, iba rin yung affinity ko sa kanila. Yes, sa yes. iba rin groups. Do you have any anecdotes with Beanie? Ang hirap din kasi. Pina-spotlight pala kita. Sorry. hindi ko nga, again, isa pa rin sila dun sa artist na hindi ko rin naman, nahihiya rin akong kausapin kung hindi kailangan. Like, kailan ba yun? Parang nung Beanie contract signing sa Dolphy Theater, nasa iisang parang studio kami nun, yung parang dressing room nila. Pero hindi ko rin sila ma-approach. Hindi ko sila, nahihiya ako. Parang hanggang sa konting ano lang, uy, hello, kung sino lang, hindi ako yung demanding na, andito ako, pansinin niyo ako. Hindi ako ganun. Right. Parang kung sino lang mag-hi, okay, may appreciate ko. Tas, sila naman pag may isa na sasabihin nila, uy, si BJI, andyan, ganun. So, ano pa anecdotes ko sa Beanie? Okay lang kung wala ha. Kung wala ka mag-isip ngayon. But at least narinig ng mga fans yung kwento mo na ganun nga. Na even behind the scenes, nakakausap mo naman sila. Yes. Siguro ang na-appreciate ko noon nung New Year's Eve countdown sa Ayala naman. Ano na recently? Oo, kasi nag-Beanie doon. Kasi nga mahihain talaga ako sa ganun. So, pumasok ako sa dressing room kasi nakiusap ako kay Miss MQ. Miss MQ, baka pwede magpa-picture. Shout out to Miss MQ. Thank you. Shout out. Si Miss MQ kasi super bait nun. Tsaka sige, pasok ka lang dyan. Ganun. Pero pagpasok mo, parang, okay, paano ko sila i-approach? Kahit na mas senior ako, kung tutuusin, ate nila ako, hindi pa rin ako yung demanding na, hoy, ate nyo ako, pansinin nyo ako. Hindi talaga. So, naghihintay lang ako nun na maging ready sila. Tapos si Joanna, napansin niya. So, siya parang, uy, si Vijay, girls, picture tayo, ganun. So, may mga ganun naman sila. Pag nakita ka nila, talagang mababait sila. Tsaka si Sheena, nag-thank you yun sa message pa after mo mag-host sa kanila. Parang kahit na ginawa ko lang naman yung trabaho ko. Parang may mga sinamaloy. Basta may mga nag-message na thank you, ganun po. Tapos, sige po kayo mahiya, mga ganun. Mabait. How about mga iba pang mga groups? BGYO, naalala ko ngayon off the top of my head, si Aki. Biglang nang mamasahe ng kamay. Ang random, di ba? Sana all. Kaya hindi ko makalimutan eh. Parang nasa All-Star Games kami noon. Ay, oo nga pala kasi volleyball kayo. Yes. Pero hindi ba sila naglalaro? Ay, by the way, maglalaro sila ngayon. Kaya na nga, si JL nga daw team captain. Yes. Kalaban niya si Dylan. Oo. Ay, updated. Kasi lumabas sa feed ko, ba't balabas sa feed ko yung mga yan? Pisti, oy. So, pero, ayun. alam mo yun? Nung last Star Magic All-Star Games sa Araneta, parang, syempre, bati-bati, pag nagkita naman, uy, hello. Tapos, kinuha niya yung kamay ko. Tapos, minamasahe niya lang. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit ako minamasahe ng idol? Bakit? Pero ganun lang siya. Sobrang lambing lang. Tsaka, lahat naman sila when they see me. Ate, hi ate, ganun. So, pero itong sa volleyball, si JL tsaka si Aki, di ba? Sa BGYO, pero, sila lang. Alam ko si JL volleyball player din eh. Talaga? Hindi ko alam. Libertad? Ang tangkad niya namang libero. Aba, mali ko kaning libero. Yung taga-dig sa likod. Ewan ko, sinabi niya yung 2020 niya pa sinabi yun eh. Baka hindi na siya marunong. Baka ayaw niya. May training naman kami para gumaling kami. Uy, ikaw, kasino ka grupo mo? Ako, hindi ko ata pwede sabihin. Pinost mo na nga sa IG mo. Meron kasing mga sasali pero wala pa dun. Malamang si Kasi Mika. baka nasa world tour pa.
Wala akong sinasabing official. Pero yun nga, may nakita ko na kasi yung listahan. So, basta sobrang ganda nung Star Magic All-Star Games ngayon. Level up siya from last year. Pati yung halftime performance, oh my gosh. Halala mo na? May mga splinok na sa akin. Kasi mag-host din ako eh. Kagis. Tapos iba rin yung co-host ko. Host na tapos ikaw pa. For the third year. Grabe. Host tapos okay, palit na tayo ng uniform. Ano na tayo? So, sa volleyball ka? Sa volleyball ako. Pero sino yung mga kasama mo dun sa pinost mo na? Si Fiang ba yun? Si Fiang. Pero na mag-volleyball si Fiang? Alam mo, nagulat ako kasi nga, ang bewang 24 inches, kaya ang payat. At saka hindi siya malaki yung dito ni Fiang eh. Pero, malakas pumapalo. So, volleyball player talaga si Fiang? Tinanong ko siya eh, parang naglalaro ka ba talaga? Ganun. Tapos sabi niya, nung una sabi niya, hindi po. Pero nung medyo chinika-chika ko pa, sabi niya sa school daw. So volleyball player pa din. Oo. Siguro nahiya lang siya magsabi na, player ako. Kasi may mga talagang magagaling na varsity. Na mga artista. Si Mika ba magaling? Oo, magaling si Mika. Si Julia Barreto. Ay, hindi ko siya nakasama. Pero nung dati nanonood ako as a fan, magaling din siya. Sila ni Kim Chu. Sayang nga. Si Kim Chu volleyball din? Oo, sayang nga. Gusto ko siyang maka-team si Ate Kimi. Sino ba? Hindi ko alam kung kilala. Pero beauty queen siya si Rain Parani. I know Rain. Rain Parani. Magaling. She was with Star Hunt. Oh! Dami na sa splok. Walang edit. But I think if they see the post of Star Hunt back in 2019, they probably would have hindi naman seen siguro her. secret. Pero yun, ang galing tsaka ang haba niya. Talagang haba ng bias niyan. player. Nakaganyan yan. Nakastretch yan si Rain. Ay, meron silang show. Love at First Spike. Yes. Directed by May Barkada. Direct Ivan Payawal. Ayun naman pala. Oo, sabi ko kay Direk Ivan, Direk, pag pag nag-resume na ikaw ng shoot, sama mo naman ako. Kasi gusto ko ma-meet si River. Ay, si River. Alam mo si River. Ayan, may anecdote tayo kay River. Oh, go! River! Hindi kami close. I'm sure hindi niya ako kilala. Ano? Imposible. Hindi ka kilala ni River. Feeling ko hindi niya ako kilala. Pero no Star Magic All-Star Games before, naalala ko lang na siya nga pala yung, during basketball, siya yung nagbabalik lang ng shoulder niya na parang wala lang. Nadidislocate lagi. Nagugulat kami parang, ay, dislocated na yung shoulder niya. Naglalaro pa rin siya. Tapos gaganon niya. River Joseph? Oo, maglalakad lang siya. Tapos gaganon niya. Okay na. Ganon. Okay na to? Oo, nagulat ako. Seryoso to? Nasa PBB na siya. Oo. Alam to ng mga fans na parang dislocated yung shoulder ni River? Or kayo lang nakakaalam? During the game naman nangyari. So, hindi ko alam kung nasabi ng commentator. Pero, as in sa mismong Araneta, nadidislocate yung shoulder niya, tapos ginagano niya lang. Dalawa sila eh. Siya tsaka si Ashton Salvador. Na isa ring pogi. Tapos, nagugulat kami parang, ay, binabalik lang nila na parang wala lang. Ganun. Basketball, volleyball? Basketball. Wow. Fighter yan, fighter. Sina River. Mukhang feeling ko marami kang anecdote sa mga kapamilya artists. Kaya naman, sa pagbabalik natin, yan ang ating tatalakayin when we return. Hi everyone! If you are enjoying this conversation, please make sure to subscribe to this channel, like this video, and leave a comment below so we can know your thoughts and feelings about our topic. Thank you! Speaking of mga kapamilya, napag-usapan na natin si River. PBB naman. PBB! Ayun na nga, may mga PBB na kasama sa volleyball ngayon. Sino nga? Yun nga, sina Fiang. Hindi ko alam yung sa men's eh. Pero alam ko meron din sa men's eh. Na volleyball? Oh, yun nga, bukod kay Dylan. Hindi ko alam kung... Si Patrick ata. Patrick ba or yung... Yes. Oh. Yun. Dami nila ngayon. Saya. Nakita ko yun si Dylan sa birthday ni Direk Loren. Hindi ko siya kilala. Pero ang gwapo. Okay, kukwento ko to. So sabi ko dun sa isang kasama ko, hindi ko napapalan kung sino. Sabi ko, sino siya? Kasi parang, nagsa-stand out siya for me. Sino siya? Si Marlo Mortal yan. Ano ba? Oh my gosh, I see it. Hindi ko napapakalanan kung sinong sumabi sa akin na si Marlo Mortal yan. Tapos sabi ko, tapos sabi ko, parang nakasama ko na sa event si Marlo Mortal. Parang hindi naman siya si Marlo. Sinek ko si Marlo Mortal. Sabi ko, sure ka ba? Sabi niya, yeah, he lost weight. Ay! Nagpa-trivia pa eh. Only for me to find out dun sa mga tags dun sa birthday ni Direk Loren, si Dylan pala yun. At least hindi mo siya tinawag na, hi Marlo. Imagine! At least. Seryoso. Pero nasa love at first spike din siya ni Direk Ivan. Si Dylan, ang only interaction ko ata sa kanya ay, well,
I hosted kasi the PBB Gen 11 FanCon. So, andun sila lahat Yeah. ng PBB Gen 11. Tapos, nung nagkita kami sa training ng volleyball, kasi separate yung women's training sa men's training. Ang aga nila. So, nakisali na rin sila sa amin sa women's training. Tapos, ako kasi, I don't want to assume na kilala nga ako ng mga tao. So, I always introduce myself. Sabi ko, hi, I'm Ai. Tapos siya, sabi niya, yes, of course, you were our host sa ganun. So, naalala niya. So, may ganun siya. May pagkakakilanlan siya. To be fair. Yes. Ano kasi, syempre sa atin, big thing yan, di ba? Kapag yung, naman. yung medyo i-judge mo yung tao kung, natatandaan ba ako nito? or may pakialam ba siya sa ibang tao, o sa kanya lang, yung mga ganun. Siya, to be fair, ano siya? Yes. May paki siya sa ibang tao. Ganun. Sometimes nga when I introduce myself, I always say, I don't know if you remember me, but hi. Di ba? Parang dapat. I'm praying, di ba? Oo, Ganyan. dapat ganun. Whether I work with them, for me as a host or behind the scenes, like as a producer or as a director, I really have to be like, I don't know if you remember me, but we worked on this project before. But yun kasi yun, hindi ka pwede mag-assume na kilala ka nila kasi wag kang tayo masyadong feeling, ha? Hindi naman. Tsaka nakakahiya pag hindi pala ikaw naalala tapos inassume mong naalala ka niya. Kaya exactly. Lalo na ako sobrang ulyanin ko. Ako nga makakalimutin eh. Ako Ano naman in-expect ko na maalala nila ako, di ba? Hello. Pero buti naman natatandaan ako nung iba. Feeling ko, may mga hindi. Kasi like, birthday ni director rin, di ba, daming tao. Mayroon akong ginitian, hindi niya ako natandaan. hindi na ako lumapit. Kasi nung hindi, hindi siya parang hi, sino kaya siyang umingiti sa akin na gano'n? But kita mo yung thought bubble. Yeah, kita mo siya. So, itong nag-host ka ng PBB Gen 11. Yes. Na FanCon. Speaking of PBB, malapit na ang The Big Night. Sino ang Big Four mo? Sino ang PBB collab Big Four ni Ai? Ibubulong ko siya later. Hindi ko siya pwede i-publicize. I'm sorry. Okay lang naman kung wala. I don't feel strongly about it kasi for me, yung nakikita sa TV, gusto kong makausap muna yung mga staff ng PBB. Kasi yung ate ko nga, staff siya ng PBB before. So, alam namin na minsan, may mga alam yung staff na hindi alam ng general public. So, siguro pag nakausap ko na sila, doon ako mag-form ng opinion ko. Kasi a lot of my friends din sa ABS are PBB people. Kasi they're from IDO also eh. Pero natutuwa kasi ako kay Shuvi. Ako rin. Kasi gusto ko yung mga ganun, yung talagang prangka, tsaka alam mong pinapakita niya talaga yung true self niya. Pero, to be fair, before PBB, hindi ko siya kilala. Maging honest naman talaga tayo. Maging honest tayo. Kasi nung pinakilala sila ni Zyril, di ba pareho sila na sabay? Sabi ko, hindi ko kilala yung isa. Pero sige, papanoorin ko. Bigyan natin ng chance. Of course. Tapos akala ko nga noon, parang, naman, kawawa naman siya. Wala siya masyadong time. Kasi, di ba, huli silang pinasok. Pero ngayon si ate mo, si Akla, talagang humi-headlines. Big Four ko siya. Yung sa mga Big Four. Yeah, I can understand why. Yes. I mean, that personality, right? Yes. Pero marami pa, Big Four, so may iba pa. Tsaka napalabas na yung sigaw ni River. Ang hirap nun kasi mukhang ang bait-bait ni River na hindi sisigaw, pero napalabas niya yun, ang galing. My gosh. Isa rin si River. Gusto rin. Sa isang previous Think Talk Tea episode, na-mention ko yan, isa sa mga Big Four ko rin sa River. So, anyway, kailan tong volleyball niya? July 20, Araneta Coliseum. Gusto ko manood. Go. Pero wala pang tickets eh. Ikaw ba team captain? Ay, hindi po. Sino Ano lang ako, salingkit-kit lang ako doon. Si Annalyn Salvador. Siya yung parang 3 or 4 Pete na MVP. Sobrang galing. Star Magic artist to. Yes, ano siya? Pinsan siya ni Daniel Padilla. Okay. Tisay. Ganda. So, check nga natin yan. Ngayon, bukod sa, of course, like, people know you as a host, like this and that. Ano yung mga iba mo pang pinagkakaabalahan na probably people don't know about you? Siguro, games. Gamer ka? Oo, kasi nung bata kami, merong internet cafe. Di ba yun pa yung tawag? May internet cafe yung tito ko. Comp shop. Yan, comp shop. Yung tito ko. So, dun kami nakatira every summer vacation. So, naabutan ko yun mula nung wala pang games talaga, puro typing games lang hanggang sa nagkaroon na ng Red Alert, StarCraft, Warcraft. Gamer ka ba? Ay, shock. So, ano lang to? Candy Crush. This sounds Greek to you. Basta may ganun. Sa mga nanonood na gamers, yun, hanggang sa Counter-Strike, Battle Realms, Diablo, Dota, college na yun, tapos Ragnarok, O2 Jam. Basta lahat yan Ragnarok, my God. nadaanan ko yan. Tapos hanggang ngayon naman, Mobile Legends kami.
Mobile Legends, naka-download ako niyan. Nice. Ang yabang ko. Gusto ko yung naka-download. Hindi nakalaro Naka-download ako niyan. Nakalaro ako mga twice. Mahirap kasi. Oh, sana yan lang siguro. Ang hirap niyan. Pero dapat nga, ang dami mong kailangang i-memorize at first na mga special powers and characters, ganon. Pero pag natutuhan mo na siya, basic na lang naman na Tsaka siya. ano yung goal? Goal is to destroy the base of the kalaban. Ay, tama. Yeah. Grabe siya matanda kasi ang sama ng ugali mo. Matanda kasi. At ang nagsasabi po yung asawa niya. Jimmy Kim. Hindi, tsaka parang siguro ang nilalaro ko talaga, Candy Crush. Oh my gosh! Dekring! Pareho kayo ng nanay ko! Ay, hindi. Ano na siya? Royal match ba? Parang ganun. Basta parang ganun din. Yung kailangan mong iduktong yung mga magkakakulay. Hanggang ngayon, Candy Crush. Hindi mo kasi pag nanonood kami, kunya, like ako, like super anime fan kasi ako ngayon. Okay. I mean, nakwento ko naman yan last year talaga matagal na akong fan ng anime and otaku culture. Pero last year nag-reignite because of Demon Slayer. Okay. So minsan may mga anime na parang di ko bet. So habang nanonood ako, or even K-drama, habang nanonood ka, Candy Crush ka ng ganun. Tapos pag kunyari meron akong bracket or meron akong project, matagal ako mawawala, mga 3 months. Pagbalik ko, madaming perks. Bibigyan ako ng mararaming mga parang mga bombs. Kasi ganyan. welcome back. Welcome para back. maglaro ka ulit. Exactly. Yes. Pero parang Candy Crush lang yung tumagal sa akin. Pokemon Go, hindi. Hmm. Kasi yun din, isa ng nalaro ng nanay ko So, hindi ko. sorry, doon kita parang yun yung mga kilala kong nagka-Candy Crush. Ano mo grabe siya. Sa Mobile Legends, ano ang mo, character mo? Mid ako. So, mga mage or roam. So, mid or roam. So, mga Farsa, Nana, or Estes, Angela. Siyempre, gumagano ka lang pero Anong skin mo? Skin? Collectors, ako usually, like Empress Phoenix kay Farsa, mga ganun. Yun yung mga favorite ko. Nanonood ka rin ba ng mga Mobile Legends competitions? Di ba may ganun? Pag championship. Kasi, ang galing ng Pilipinas sa ganun. Sinong magagaling sa Pilipinas? Naku, iba-iba. So, hindi ko talaga alam. Like, genuine yung tanong ko. Like, for example, sino magaling sa basketball? Marami. Hindi kasi, ang maganda dyan, sa atin, minsan, meron tayong mga competition na, nagiging Philippines versus Philippines na, yung finals. For kasi nga, sobrang international. galing. International competition. International siya, ganun. So, ang galing talaga. So, sino nga? Iba-iba may Onyx, may Blacklist, iba-iba siya. At team sila. Team sila, Hindi sila like tao. Hindi. Well, meron ding mga sariling fan bases yung mga per tao, lalo na yung love team si Oh My Venus. May mga sila, may mga star players din. Gusto ko yung may love team sa Mobile Legends, may mga ganun. Iba-iba na yung So, sinong bias mo sa Mobile Legends Ay, wala naman. player? Wala naman akong ganun. I just really enjoy the game. The game. So shout out kung gusto yung makalaro si VJ Ai, mag-send kayo ng message request. Ganun ba yun? Game request? Kailangan alam nila Kailangan alam nila yung in-game name ko. Pero sige lang po. Anong in-game name mo? Happy birthday. Seryoso ba? All caps, happy birthday. Kasi ganito yan. May in-game name din ako. Ano bang in-game name ko? Gumawa ako nun. Live kasi live stream siya nung nag-add ako. Wala lang. Sobrang tanga ko sa gaming. Sobrang tanga ko talaga sa gaming. Kaya one time gusto ko sana makakuha ng gamer na na guest. Kasi talagang tanga ko talaga. Dahil gusto mo ma-appreciate? Ganon? Gusto ko malaman. Kasi hosting, alam ko naman. Yes. Production, alam ko naman. Parang our previous episode, mga beauty queen, di ba? Mas may alam ako sa beauty pageants than gaming. For sure. Kasi like, even joining the game, nakaka-intimidate. Ang dami nangyayari. Hindi ka mahilig sa ganun. Yung Candy Crush, may ganun lang. Simple lang. May maps lang Yes. So, parang ang hirap. Pero at least something. What else do you like to do? Wait. Explain ko lang yung pangalan ko pala kasi ang weird talaga ng happy birthday. Kasi ang kalaro ko doon, sister ko, tsaka yung asawa niya. Sila kasi ang pangalan nila, Happy Wife, Happy Life. So, nung ginoin ko sila, sabi ko, ano may pangalan ko? Dahil Happy Wife, Happy Life. Ako na si Happy Birthday. Pero bukod sa Mobile Legends or like gaming? Ang talagang ginagawa ko pag wala akong work is nagbe-binge watch ako ng
kung ano man. As in, iba-iba yung likes ko. Like, minsan K-drama, minsan western shows, Right. minsan anime, ganun. Iba-iba siya talaga. Ano pinapanood mo na K-drama? Kasi wala akong pinapanood recently. Recently rin, ako Diba? rin wala. Parang nag-break ako sa K-drama. Alam mo, hindi lang ikaw, marami. Talaga? It's kind of a trend. I don't know why. I mean, obviously, a lot of people watch The Tangerine. Ako, hindi ko pa siya sinusumulan. Hindi ko rin sinimulan kasi ayoko pang umiyak. Same. Ayoko pa. Wait lang, asa Kansiran. Kansiran ka, di ba? June 22, 24. Pareho kayo ng ate ko. June same 24 din siya. Oh my gosh! Ako year 2000. Ba't ka tumawa? Tama nga. 25 ka pala. 25. Oo This nga. next month. Yes. Yeah, Year of the Dragon. Yeah. Si Ate Year of the Dragon. Oh my God! Pareho talaga kayo. Oh my God. So, kaya alam kong iiyak ako. Kaya ayoko muna umiyak kasi ayoko mapagod. Alam mo, Same. like, emotionally, ganyan. Pero like, bukod doon, napanood mo ba yung, sa Western, ano pinapanood mo sa mga Western ngayon? Ngayon yung Suits LA eh. So it's LA. Oo. Pero Pero ang favorite K-drama mo of all time? Shit, ako nga ang hirap actually niyan. Nag-start yung K-drama journey ko sa Chloe eh. Isa ko dun sa mga nagsimula nung pandemya lang. Crash Landing. Pero ang favorite ko of all time, siguro Reply 1988. Same! Well, not Oo. all time. I wouldn't say, is it my all time? Na-stress? Is it Ang my all hirap time? pumili, ang dami. But definitely top 3 ko siya. Isa sa mga. No, Definitely. Isa sa mga. Have you seen Miseng? No. The one with Im Siwan? No, not You yet. have to fucking watch it. Medyo magkahilera sila. Mas kahilera niya ang, Mr. ni Ayu. Hindi rin. Hindi ko pa napapanood. Yun. Miseng and Mr. Okay. Lahat yung nasa Netflix. Panoorin mo, girl! I'ma add it to my list. Yes, for sure. Ayan. Sige. My Mr. is the same. Yan nga, My Mr. nga. Yung kakasabi ko lang, Miseng tsaka My Mr. din. I believe My Mr. is from the same writer of Tangerine. So, alam mo na. Vigat. Ang vigat nito. Mabigat siya. Mas magaan yung Miseng ng konti. Pero maganda talaga siya. Period siya, hindi. No. Oh, okay. Human. Hindi siya love story or anything. It's a human story. Okay. Pareho, My Mr. tsaka Miseng. How about anime? What do you like sa mga anime? Yun naman, nagsimula yung anime journey ko sa... Well, dati pa naman nanonood ako ng mga Howl's Moving Castle, mga Studio Ghibli. Yes, Ghibli. Pero recently, talagang na-hook ako dahil nung napanood ko yung Grave of the Fireflies. Which is Ghibli din naman. Oo. Tapos, biglang nag-related videos na yung sa Netflix. So, puro mga yung, ang tawag dun sa mga anime na parang pang young adult. Yung mga, Right. May tawag sila dun eh. Which is mostly Ghibli. I mean, that feel. Wala kang Hindi na siya Ghibli. Basta parang mga love stories na anime. Although gusto ko rin yung Fruits Basket. Oh, mga yes, puro ganon. ba? Yes, Oo. yes. Ano pa ba? Ngayon kasi yung mga Yakuza, Fiancé, Yeah, maganda Apothecary Diary. I love Apothecary! Oh my God! Gusto Have ko you yun. seen Demon Slayer? Not yet. I would say, except for the Ghibli line, syempre I would say it's the best anime of all time. Matatry ko na nga. Syempre, yung mga tao, maraming aalma niyan. Lalo na yung mga fan ng Slam Dunk, fan ng mga Neon I Genesis watched Slam Dunk Evangelion. also. Yung mga classics, they would be like, what do you mean? But I've watched a lot. Oh. Kakatapos ko lang, season 2 ng Solo Leveling. Tangina, ang ganda din. Isa pa yung laging sa akin, na-recommend, yung Solo Leveling. Oo. For me, mas maganda siya than Jujutsu Kaisen. Anong premise nung Demon Slayer? Demon Slayer. So, yun, parang Buffy the Vampire Slayer, ganon. Medyo ganon. Exactly. okay. Naging demon kasi yung kapatid niya dahil Ay. inatake ng demon. Alam mo yung parang kung yung vampire, tapos kinagat ka, naging ganon-ganon, diba? So, paano? Mag-slay siya ng kapatid niya? So, Ano? medyo weird yung doon sa situation ng kapatid niya. Yung si Okay. Nezuko. Uh-huh. Medyo weird, pero, so, ito siya. And si Tanjiro yung name niya. Tanjiro is Cancerian also. July 14 yung birthday. May birthday siya, okay. Kasi yung personality niya, very Cancerian. Yung parang bakit siya ganyan? Pero it's like, okay, parang feeling ko ganun din ako. Pero he is, for me, siya yung, sa lahat ng napanood ko, pinakamagandang character arc. Yung tipong, tapos, yung mga demons doon, sa Demon Slayer,
may backstory. Pag napatay na sila, makikita mo yung backstory nila. Kaya pala sila naging ganun. Mabuting tao pala sila. Ay, so parang yung parang Maleficent, yung Yes. pinapakita bakit naging villain. Correct, Ang ganda. correct. Sige, try ko yan. Correct. Bilang nabanggit niyo yung Slam Dunk, dati super favorite ko yung Slam Dunk. Yung number ko sa jersey, nung nag-volleyball ako ng high school, number 10, dahil kay Sakuragi. Bakit ang Oo. daming fans ni Sakuragi? Mm-mm. Sino ba Pero yung si Rukawa, cute din. Pero para siyang sa akin Meet Your Garden, yung Daomingse versus Watsile. Sino ka ba? Kanino ka ba? Kay Daomingse ako Ay, siya, Kaya Matilda. Sakuragi ako. What today ako? Ay, talaga? Ay, super. So, hindi ka nahilig sa mga toxic na lalaki? Kasi, di ba may ganong theory? I've always been like the boy next door lover. Oh, so, mga second lead. Yes. usually. Not all the time, pero yung ganong karakter, yung mga very parang, Baet. very River Joseph. Oo nga! Very Jimmy Kim. Di rin. Ching ha yan, ching ha. Ching ha. Hindi, kasi, may theory na gano'n na lumabas na kaya raw tayo messed up ngayon kasi pinili natin si Daomingse kaysa kay Watsile. Ayo ang pumili kay Daomingse, by Isa the na ako way. doon. I love Daomingse. I understand though. But Oo. anyway, like, who, as a host, who would you say would be your most favorite group, person, celebrity that you've hosted for? Or interviewed? Interview na lang. Mas madali. Interview. Kasi mahirap yung host. Baka maano tayo. Oh. Si Ed Sheeran. Kasi sa Japan yun eh. So, never pa ako nakapunta sa Japan nun. Tapos isa sa mga favorite artists ko talaga si Ed Sheeran. So, fumangirl talaga ako doon ng malala. As in, meron pa akong daladalang gift sa kanya. Kasi, na-discover ko siya dahil sa Lego House na song niya. Kasi mahilig ako sa Lego simula pagkabata. May collection ako. Oh my God. So, naghahanap lang ako one time ng any song na may Lego in the Okay. lyrics. May song siyang Lego House. So, doon ko siya nagustuhan. Tapos, binigyan ko siya ng Lego na necklace, naka-engrave yung pangalan niya, mga ganon, tsaka keychain, keme-keme. Tapos, kumanta pa kami ng Lego House. Doon. Oh my God, together? Kompleto talaga yung experience ko, ganon. As a mixed VJ ka nun? Yes. Tapos, kami lang yung representative ng Philippines noon. So, ang saya. Kami lang yung may content. Ganon. So, ang daming views, ang daming parang, wow, nangyari pala yan. Ganon. And when was this? What year was this? 2017. Oh, wow. He was promoting Divide, yung Divide album. Right. Ang swerte mo naman. Tapos isa siya dun sa mga celebrities na pag na-meet mo, hindi ka madidisappoint. Kasi, asan talaga yun siya? Ang bait-bait niya lang, chill-chill lang siya. Bakit Ganon. kayo ka bang celebrity na disappoint? Hi! Sasagutin po yan ni DJ Ai sa pagbabalik ng Think Talk Tea. Hindi ko alam kung sa tayo naputol dahil nag-CR ka. Dami ko na kasing nainom na Ed kape. Sheeran. Ed Sheeran. Okay. So, nakakanta ka with Ed Sheeran. Mm-mm. On your profile sa Instagram, singer-songwriter ka. Are you doing it professionally? No, not yet. Not professionally. Pero I've written and recorded songs for church kasi. And part talaga siya ng life ko kasi before ako mag-host, nagigig na talaga ako. Oh? Yes, as in, bago ako, college pa lang, diba, syempre UP, sobrang, ang hirap, toxic, ganyan. So, kailangan ko mag-detox every weekend. So, every weekend doon, meron akong gig. Pang-enjoy lang. Like, ang bayad ko doon, 500 per night. 500 pesos. You 3 mean like sets. yung nagigitara, yung ganong Oo, gig? Oo. Pero meron akong kasamang nagigitara at saka kumakanta. So, parang kaming MYMP, pero kumakanta rin siya. Di ba si MYMP more on the girl? Nagigitara ka din ba? Oo rin. So minsan para din kayong nagigitara para ako. kayong M2M. Medyo ganon. Pero guy siya. Guy Oo, siya. guy siya. So Oo. dalawa kayong nagigitar and sing. Oo. Tapos hindi kami duo ngay. Kasi parang never kami nag-form ng name. Basta nagkasabay lang kami. Parang ganon. Hindi mo siya naging jowa. Ay, hindi po. Kuya yung tawag sa kuya. kanya. Shout out to Kuya LM Cancio. Hi! Hello, shoutout to Kuya LM. Yes. Ano siya? Asawa siya ngayon ni Miss Cara David. Sobrang weird. So, kuya talaga. Oo. Because you know what? I even invited Cara for this. But she couldn't. Ay, sayang. Oo. So siguro pag through you, she might. Tanong ko, Kuya LM, tanong mo naman si Miss Cara. Pero because of, syempre may management and everything. So I don't know. But maybe in the future, pag medyo pa Joe Rogan na tayo, ganun. So, do you still, yan ba yung parang pangarap mo? Oh, yun yung naudlot na pangarap. Kasi, Hindi siya naudlot, girl. Pag naudlot, ibig sabihin hindi talaga nagkatotoo. Ibig sabihin, hindi pa lang. sana. Kasi nung
nag-gig nga ako, ginawa ko yun hanggang nung VJ pa ako. Talagang pinagsasabay ko siya sa courtside, sa VJing, hanggang sa hindi ko na kinaya yung schedule. Kasi nga, I started it as pang detox lang. Pang outlet ko lang, ganun. Talagang nagsusunod-sunod na nun, napapagod na ako. Parang iniisip ko na may mga nights na akong ayoko nang pumunta. Yung parang gusto ko na lang ipahinga. So sabi ko, it defeats the purpose na pang detox. So tinigil ko na ganun. Parang paunti-unti yun na hindi na ako makapunta, hindi na kaya ng schedule hanggang sa ang pangit naman nung minsan nandun ka, minsan wala. Yes, so wag na lang. Saan yung parang restaurant? Resto bar? Mga ganun. So would you say that, I don't want to put words into your mouth, what would you say would be your biggest dream? This is a manifestation table. This is manifestation space. Let's put our intentions, your intentions there. Sa music, gusto ko lang magkaroon ako ng kanta sa videoke. Tsaka sa kahit anong movie or show. Drama. Ganon. Yun lang. Hindi ko intention na kumita doon kasi alam na natin ang hirap kumita doon. Mas, hindi naman, si Bini tsaka SB19 naman. Kailangan ganung talent ka. Parang once in Taylor a moon. Swift. Yun nga, parang dapat ganun ka-great. Parang ako, alam ko naman na hindi naman ako siguro ganun. So, gusto ko lang talaga magamit siya sa isang movie or show. Ganun. Director naman si Kring Kim. Send ko po sa inyo yung mga demo. Sample, Mike. Bakit hindi, no? Wait lang. Sampulan mo nga kami. Isang sample lang. Para naman, malay mo naman, nanonood, dakikinig ng mga director, gustong kailangan sa mga pelikula nila. Sample lang, sample. Ano lang? Ng original? Original. Walang guitar. Arte. Itong song na to, sinulat ko to parang 2013. Tapos, lang to, parang, anong tawag doon? Yung parang kilig-kilig lang. Parang medyo bubblegum pop siya. Right. And actually, trivia, na-produce siya ni Raymond Marasigan. Oh, wow! Kasi parang nakita niya lang yung isang cover ko one time. Tapos sabi niya lang, are you recording an album? Sabi ko, hindi po. Tapos hanggang saan nangyari na parang, ewan ko, pinagtripan niya lang siguro, natripan niya lang may gawin. So, na-produce niya. Ano yung simula nun? It's called what? If Ever. Kasi tungkol siya sa parang, yung pag may nami-meet ka, di ba mga babae, pag may na-meet ka, medyo minsan nai-imagine mo na yung future mo. Kahit na, alam mo yun, parang, what if ito yung mapangasawa ko? Pag first time mo ma-meet, may ganun ako eh. Ganun ka rin ba? Hindi. Hindi ka dalulu. Dalulu ako in different ways. In different okay. ways. But hindi dyan. Hindi dyan. Kasi siguro, pag may namimit akong guy, hindi ko naman iniisip na magugustuhan niya rin ako. Oh, wow! Ay, grabe naman! Unrequited love, TM. TM. Ayan, so ito, yung if ever, what if lang magkagusto ka. Okay. From verse to chorus. Grabe, ang serious mo dito sa part na to. Kasi nakwento ko na eh! Go. Would you hold my hand and show me the world? Stare at my eyes like I'm your favorite girl. Would you sing to me till I close my eyes? Ano yun? Sorry. Nakalimutan ko na. Tapos, ano yan? Chorus. I know it. Ito yung pre-chorus. I know it's too soon to wonder. Just making sure if ever we start falling in love. Let's start falling in love. Mga ganun lang. Wow! My gosh. Hindi ba ito alam ng Star Music? Alam, kasi ito siya. Ako talaga yung problema. Ay. Like, pag throughout the years naman, may mga nag-message, gano'n na pa. Tara na, record na tayo. Hindi naman dahil magaling ako. Dahil lang, lagi ko sila nakikita sa mix whenever I interview their artists. Alam nung mga, di ba, sa music industry naman, ang liit lang ng mundo. Yes. Ang babait lang din ng mga record yeah. labels. So, pag alam nilang medyo kumakanta ka, uy, tara, sige, game. Ganon lang siya. Tapos pag nagpapasend sila ng, send mo sa amin yung best song mo, napapressure ako, ano yung best song ko? Parang nanliliit ako, hindi ako confident. Kung gaano ka confident sa hosting, gaano ka walang confidence sa music, doon ako natatakot talaga. So, hindi siya natutuloy. Pero ito, sana, kasi nag-meet naman minsan sa
Star Music, ganyan. Yeah. Well, sana Sana I hope. matuloy. I hope. And if kung wala man, ikaw magtuloy. Kailangan mo ba sila? Ay, syempre mas madali kung meron ka ng mentors, ganyan. Try. You have to make it Yes. happen. Oo nga. Kasi ayaw mo namang i-regret sa buhay mo na, sana na mas bata ako, ginawa ko to. Yun ang kulang sa akin. Yung fire na hindi ipupush ko to kahit anong mangyari. Parang sa akin, kinakain ako nung insecurity siguro. Siguro doon ako may insecurity. Basta, wag Ganon. tandaan mo, you are an inspiration to a lot of people. Thank Diba? you. You get to do what you love. You're very good at what you do. And you are able to stay in the industry this long. How many people from that time are still relevant now? Right? So, wag mong iisipin that you're not enough or parang makakulang ganyan. Thank you. Oh, yes, Sana nga yes. po. Isa yun sa mga ano talaga. But bukod sa music, what else do you want to happen for your career, your life? Yung parang biggest dreams and goals mo, kumbaga. Biggest? Hindi kasi ako dreamer, Miss Kring eh. Parang ako okay na ako dun sa kung ano meron ako. Like, actually, if kunin na ako ni Lord bukas, okay na ako. Oh, yeah. Well, I like that. Oo. Jowa. Baka gusto mo magka-jowa. Hindi naman din. Ayos lang din. Kung dadating, okay. Kung hindi, okay lang din. Parang feeling ko, hindi naman siguro accomplished, pero like, kompleto na yung life ko. Ganun. Ilang taon ka nang single? First and only boyfriend ko was 2011 kami nag-break. So, 14 years na. 14 years na ako single. And ready to mingle, I suppose. Ready naman. Oo, kung meron dumating. Pero sa Hindi lahat mo naman- hinahanap. Oo, tsaka sa lahat naman nakikilala ko parang iba sa ibang mundo. Hindi, pero alam mo yan, pag dumating na yan, kahit ayaw mo, kung para sa'yo, magiging para sa'yo talaga. Alam mo, wag mo Sabi nga pipilitin. rin ng Yung di mo pamilya. mapipilit, yung parang, bakit ito na pang-asawa ko? Wala, parang alam mo, tipong, sige na nga, okay na to. Hindi naman okay na to. Pero alam mo, kasi Pero paano nga kayo nag-meet? K-pop event, napaka-cliche, di ba, Kadiri? I was an organizer and he was a photographer. Kadiri, di ba? Oh my gosh! Hindi ko alam yan. Hindi ko alam to. Natin pag-usapan? Okay na, interview mo to eh. Hindi kasi nga, baka naman makakuha ko ng idea. Kapal na mukha mo, Yak daw. Ayop! Fuck you! But anyway, BJI, there's a lot of people watching us right now who probably want to do what you're doing now or kumbaga parang aspiration nila maging host din, gusto nila mapasok sa show business or whatever. They want to do something that they love the same way as you do. What is your message for them? May mga nababasa nga akong ganyan na how to be you po, sana all, mga ganun. Pero ang napapansin ko kasing purpose nila is to meet artists. So parang siguro ang message ko is, wag yun ang goal nyo. Kasi kung yun lang yung goal nyo, baka ma-distract kayo lagi kapag andyan na yung artista sa harap nyo or hindi nyo magawa ng maayos yung kung totoong trabaho ng host, hindi naman yun eh. So, ayun, kailangan i-evaluate nyo yung ano ba talaga yung purpose nyo in life. Yun. Anyway, we had so much fun chatting with you, Aya. As in talagang, I look forward to more success for you and Thank your you. career. And Thank you, I Direk definitely, Rain. I'll see you around. Lagi naman kita nakikita sa ABS, Oo nga ibang po. events. And thank you for being so nice to me every time we see each other. Kayo ni Miss Happy C, sobrang bait niyo po sa akin. Ay, Thank you. Thank you. Thank you also. And here's to more success, happiness, joy, and purpose. Yes. Thank you so much. Thanks everyone for watching. See you guys again next week.